Ex-wife mo pala yung food genius. Pag napatunayan na siya nga ay maaari. Huwag ka man loko. Pwede ka naman humingi eh. Hi everyone! Mukhang pilit hinahanap ngayon ni Norman Enidoro ang isang sikat na vlogger dahil tila nabuko ang mga kalokohan ni Norman Enidoro dahil sa vlogger na ito. Sa video na ito ay panoorin natin kung sino itong hinihinalang nasa likod ng isang sikat na vlogger. Panoorin natin ang video na ito. Nagumpisa ang video sa tila gawa-gawang shoutout ni Norman Enidoro na ang sikat na vlogger ay ang kanyang ex-wife. Boss, sabi ni Farming TV. Sabi niya, boss, ex-wife mo pala yung food genius. Sabi niya, ayan, sa ping comment. Sabi ni Farming TV 21, boss, ex-wife mo pala yung food genius. Malupit na twist yan sa serye. Malamang. Dito ay mararamdaman natin na tila nasaktan si Norman Enidoro at hindi siya naniniwala na gagawin niyon sa kanya. Wala pa tayong accurate na ano diyan, na yung food genius ay yung ex-wife. Pag napatunayan na siya nga ay maaari na magkaroon siya ng malaking problema. As in, napakalaki. Tiwala naman si Norman Enidoro na ang makakatulong sa isang fake lawyer ay siya lang. Dito makikita nyo yung mga post ni Susan Yance or known as the Savvy Filipino Lawyer. Ay talaga naman naglalabas sa sama ng loob. Pero this time, sabi ko nga, baka balak siyang patahimikin sa loob. Abay kung may makakatulong sa kanya, walang iba kundi ako yon. Oo, higit sa lahat ako yon. Oo. Dito ay ang gusto ni Norman Enidoro ay ituro ang isang sikat na vlogger at tutulungan niya makalaya ang fake lawyer. Nakita niyo ba yung post ni The Savvy Filipino Lawyer o ni Susan Yance? Susan, laglag mo na lahat yan. Kung kailangan mo ng tulong, ako tutulungan kita. Ako talaga nagpursige na makulong ka dahil may kasalanan ka, dahil tinira mo ako. Pero katulad nga nung sinabi ko, ako lang ang pwedeng makatulong din sa'yo. Di ba? Laglag mo lahat yan. Pag tututuro mo na lahat, sabihin mo na lahat ng mga nalalaman mo. Call my lawyer, okay? And I will give you the help that you need. Yun. Totoo naman, ako talaga pinursige ko para mahuli ka. Ako nga pumunta sa Mandaluyong para makuha yung alias warrant of arrest mo. Alam mo naman yan. But this time, katulad ng pinangako ko, willing kitang tulungan. Bakit ang hindi? Di ba? So, ayun na yun. Panoorin natin. Pilit pinapaamin ni Norman Enidoro ang fake lawyer pero panigurado natatalay rin din siya ni Norman Enidoro. At kung makikita nyo, diyan kilalang kilala ni Susan Yance o ni fake lawyer o ni The Savvy Filipino Lawyer, si Food Genius. Talaga nag-uusap sila. We need you. Gumagano pa si Food Genius. Susan, ako lang ang pwede makatulong sa'yo. Ilaglag mo na lahat yan. Pag tututuro mo na, nang sila naman ang mahoyo din. Hindi ka nila pinakinabangan eh. So hindi ko kailangan pakinabangan kita. Ang importante, makalabang ka ng patas. Bibigyan kita ng pagkakataon lumaban ng patas. Kasi ako, hindi nila ako pinalalaban ng patas eh. Pero at least, ngayon marunong na tayong lumaban. Pumaparehas na tayo sa kanila. At sabi ko nga, gulong lang ng palad yan. Weather lang yan. Weather lang. Umiikot. Akala nila nagwawagi na sila. Susan, ako, pwede matulungan kita. Okay? Ipinagyabang naman ni Norman Enidoro ang kanilang hotel at ganito daw ang tirahan ng mga hampas lupa. Magandang gabi sa inyo. Junior, ano masasabi mo dito? First time, boss. Dito tayo.
eh. Ito para, ito pangkwan lang to. Ito, mga kwan lang to. Mga... lupa yung mga kwarto din eh. Oo, parang panghampas lupa lang ito. Panghampas lupa. Oo, ito lang mga kwarto namin dito. Oo, panghampas lupa, pati mga kwan. Pagpipitsugin lang to. Ayan, puro automatic yan, oh. Oo, wala tayo magagawa. Ito pa pare, dito pare. Pagpipitsugin. Junior, dito ka lulog-log. Tapos, Oo, Junior. Dito, Oo. ko ba? Dito ay tila galit na galit si Norman Enidoro sa isang sikat na vlogger dahil siya ang nagbuko kay Norman Enidoro sa kanyang mga kalokohan. Ano masasabi mo sa mga kaibigan mo? Sa mga basyo natin dyan, kay Oh. Don Sebastian. Oh. Doña Sebastian pala, Oh. pinapanis. Oo. Pagpanis, Oo. Pagpanis? Oh, pagpanis pare na panis. Ay, napanis, pare si Pagpanis. Oh, panis Ay, na pare. Pare, walang maipos eh. Oo. Oo, Ay, ba- itupos yun. Oo, maasa na laasa pa po si Pagpanis eh. Oo. Inggit ang Pagpanis na yan. Oo. Tangina, sarap sampalin sa mukha ng lintik na Pagpanis na yan. Oh, ikaw, di bang? Hindi mo na yung Pagpanis, pakainin mo ng Pare, si Pagpanis, bata niya sa Dibang. bata niya. Dibang ko, nawalan naman, lugro. Logro. Bankrupt. Ay, wala ka pala. Kala ko ba kami mga walang pera? Oo, Bakit kami nandini sa Okada? Nasa Oo. presidential suite kami. Oo. Naka, Diyos ko. Oo. Tara na rin. Tara. Oo, maganda. Hindi naman daw makakarma si Norman Enidoro dahil hindi siya masamang tao. Norms, mag-ingat ka, baka ikaw sumunod sa nangyari kay Igme. Ah, ganun? Ba't naman ako susunod? Masasamang tao lang ang nakakarma. Diba? Nagtaka naman ang mga netizen kung bakit wala si Casper. Boss, di mo na ba makakasama si Casper? Makakasama pa rin syempre. Bakasyon lang at nandito naman ako sa Maynila. Hindi naman daw makapag-live si Norman Enidoro dahil sa dami ng kanyang mga kaso. Sabi ni Bito Paquito, tinadtad ka na ng kaso kaya di ka na makalive. Ha? Sino may sabi sa'yo? Eto ka, nakalive ako. Tanga mo naman. Nagmamang-manga naman si Norman Enidoro sa kababalaghang video at hindi daw niya alam ito. Totoo ba ang video mo, bossing? Nagtatanong lang po, sabi ni Steve Lebron. 5. Anong video? Anong video ang tinatanong mong totoo? Ito? Live ito. Siyempre, nakalive ako ngayon. Oh. Nagsha-shoutout nga eh. Mukhang sarili naman ni Norman Enidoro ang kanyang tinutukoy na huwag manloko at humingi na lang. Pagka nawalan ka, humingi ka. Huwag ka manloko. Pwede ka naman humingi eh. Diba? At biblically yan, ang humihingi ay dapat bigyan, binibigyan. Huwag ka nalang manloko. Humingi ka lang. Ganun yun. Hindi masama yun. Pero yung manloloko ka, yun masama. Humingi ka. Be frank. Pahingi ako. Ate, penge. Manang, penge. Yan. Biblically yan. Hindi masamang humingi. Wala ka eh. Masama yung manloko. Magnakaw. Mainggit. Yan ang masama. Tanggalin mo yung inggit sa katawan. Pinaka importanteng dapat mong tanggalin sa katawan is yung inggit sa puso mo. Tanggalin mo yan. Huwag ka mainggit. Makontento ka kung anong meron ka. Pag wala ka, pwede ka manghingi. Hindi masama yun. Yes. Masama ay magnakaw, mangupit. Yun parehas yun. Magnakaw at mangupit. Manggancho. Yan. Pero yung humingi, hindi masama. Oo. Di ba? At yan po ang gaganapan kay Norman Enidoro. Mukhang hindi makapag-live ngayon si Norman Enidoro dahil sa dami ng kinakaharap niyang kaso. Ang hirap nga naman noon na pilit mong ginagawang masaya ang sarili mo kahit punong-puno ka ng problema. Pero sinayang lang ni Norman Enidoro, ang laki ng kita niya doon sa mga palipad niya noon. Dapat ay ginamit na lang niya sa kabutihan at nagnegosyo na lang siya ng tahimik. Kung saan ay maliit man lang kita pero tahimik at walang ingay sa kanyang buhay. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.